Yan, very good na talaga si Rasha. Inunahan ka eh. Oo. Mas malaki pa sa'yo eh. Mali yan, kakalas yan. So nandyan, di ba? Ipasok mo pa rito. Yan, nasa gitna dapat. Yan, okay na yan. Basta... So, kalmado. Unang tao unang tao. Op. Sige, first time naman. Good morning. At today ay January 3. Mag-walk tayo ng dogs. Lalaki na agad si Pangarap oh. Strategy yan oh. Yung mga maliliit na aso, usually nagtatago sila dun sa mga hindi kayang abutin ng mga bigger dogs yan. Kaya si Pangarap nandun oh. Oh, inaabot pa rin siya oh. Oo. Yan oh. Okay, laro lang naman yan, hindi naman yan fight. Paano mo masasabi kung satisfied na yung aso mo sa walk? Yo, Maui. Mami. First walk of 2024. Okay, let's go. Hey! Tagal naman na ihi ni Chico eh. La, bahanda Chico. Let's go. Go. Ba't di ko nga pala isama si Pangarap, no? Hey! Shh. Kaya na. Maiksi ba yan? Shh. Ay, sorry. Let's go. One of the boys na eh. Di niya pinapansin eh. Nakikita nyo naman pag halimbawang bagong labas yung aso nyo sa cage or yung aso nyo is nasa sa loob ng bahay nyo, talon ng talon, tapos tumatakbo ng tumatakbo. Ang ginagawa niya ay dinedrain niya yung energy niya by doing that. Naipon. Ang mangyayari doon, pwedeng maging aggressive yung aso nyo. Kung hindi man aggressive ay pwedeng gawin yun. Yung tahol lang siya ng tahol tapos nagwawala siya sa loob ng cage. Okay, one of the boys, si Pangarap. Nandito na siya kasama ng male pack. Maraming paraan para i-drain yung energy or i-fulfill yung pangangailangan ng dogs. Pwede yan, ipatrain nyo sa isang trainer para turuan nyo ng basic obedience. Later on, paturuan nyo ng recall para magkaroon kayo ng playtime. Pwede yon. Ito nga pala yung bago kong pinapatay yung mga rest house. Dito ang bahay ni Lucas, ni Dilim, ni Chico, ni Pangarap. Ho! Pagpasensyahan nyo na kasi hindi pa tapos. Pero pag natapos yan, dyan na sila titira. At ang pinakasimple na pagdidrain ng energy ng isang aso ay dalhin mo siya sa isang walk. When we say na walk, yun yung tamang pag-walk na nasa side mo siya or nasa likuran mo. At yung aso, kailangan na-enjoy niya yung pag-walk. Let's say,
ipapasniff mo siya sa surroundings, ganyan. Hahayaan mo siyang maka-meet ng ibang aso, pero not necessarily kailangan niyang lapitan. At a glance lang, move niya yung nose niya ng ganyan ay magandang paraan na yon at nakakilala siya ng ibang kauri niya. Paano mo masasabi kung satisfied na yung aso mo sa walk? Balik. Pangarap, nasan? Pangarap, balik ka. Let's go. Chico, pagod na. Go, Chico. Shh. Mag-aaral natin. At si Chico pagod na. Kung ang aso mo, after the walk, pag nakauwi na kayo sa bahay nyo, ay relax na. Lagi nating tatandaan, for example, ako, malawak yung playground ng mga aso ko. Dadating yung panahon na yung playground na yan, boring na sa kanila yan. Kung lagi mo silang pinapakawalan dyan, ay nagiging routinary or nagiging same na lang yung experience nila, hindi na-enhance yung senses nila at hindi sila na-stimulate. Kaya yung pag-walk namin sa labas, yun ay isang paraan para maging fulfilled yung aso namin. Hindi namin pwedeng, sige, malawak naman ang playground ko, so dito na lang kayo. Hindi ganon. Yung ginagawa namin, say, meron kaming isang walking area at nakikita nyo, nagpa-packwalk kami, hindi nagiging boring yun dahil everyday, iba-ibang sense ang naamoy nila. Let's say, may naligaw na aspin dyan, dumaan, tapos may naligaw na ibang pusa. Yung scent nung mga yon ay yun yung mga bagong naamoy nila na nakakapag-stimulate ng kanilang utak. Kanina yung walk ko ay with Pangarap. Yung mga male dogs ko, since si Pangarap ay maliit at new scent sa kanila at yung energy ni Pangarap ay kakaiba, naging meaningful yung walk nila. Parang yung kanilang utak is na flip na naman at meron na naman kaming bagong kasama sa walk. Okay, good morning. Nasa second half na tayo ng walk. Nandito si Lucas, Pyongyang, si Chico sa huli, si Bullet, si Dilim, at si Russia. Of course, nandito na rin sa pack. Ayun yung maliit. Maliit na napaka-behave na si Pangarap. Ayun. Hey! Shh! Ano kayo ganito na lang, no? Ako na may hawak dito. So, nagawa ko lang to dahil walang masyadong disturbance sa paligid. Pero pag may disturbance, mahirap kasi kailangan mong timplahin yung leash. Nandito rin si Michael tsaka si Rodel. Kaway kayong dalawa. So, pag gumagawa ko ng mga... Ayan, pupo. So, nagpupo si Chico. Okay, wala kaming iniiwan na pupo sa daan. Lahat po yan dinadakot namin. Okay, saan ako? Kapag gumagawa ko ng mga unusual na walk, laging nandyan may dalawa sa likod. Kasi di natin alam kung anong mangyari, di ba? At the same time, may dala kami brake stick at saka extra leash. Okay, so pagod na yung iba. Si Chico, si Lucas, expected low energy na kasi medyo adult na sila, no? Matanda na sila. But the rest, mataas pa ang energy. Okay, good morning, good morning. Yun ang nagpapa-fulfill ng buhay ng aso mo. Sabi ko nga, maraming paraan para i-fulfill ang buhay ng aso. Ang pinakamadali, ang pinakasimple, at ang pinaka-engaging sa lahat ay dalhin mo ang aso mo for a walk. Kung hindi mo kaya ng everyday, gawin mo every other day. Kung hindi mo kaya every other day, gawin mo weekly. Okay? Kung tinatamad ka at feeling mo ay hindi mo kayang i-walk yung aso mo, well, mag-practice ka. Hanggang sa maging routine yung pag-walk mo ng aso. Ang pag-aalaga kasi ng aso ay isang responsibility. Tandaan natin na ang aso ay may buhay yan. Hindi mo pwedeng ikulong lang yan or itali. Ang pumili sa aso ay ikaw. So, nung pinili mo siya, nung dinala mo siya sa buhay mo, kailangan mong gawing makabuluhan, masaya ang buhay niya sa mundo. Good job! Good job! Good job! Good job! Good job! Pangarap. Ay, Chico muna. Good job, Chico. Ito, Pangarap. Good. Tama si Bullet, oh. Type na type si Pangarap. Oh, hindi ka obra dyan. Hindi pwede yan. Para kang afam niyan.